Isa pong mapagpalang araw ang aking pinapaabot sa bawat isa. Welcome po sa social media platform na ito upang ating patuloy na pag-aralan ang salita ng Diyos. What would you feel if someone spread a word or a statement about you which you did not say? Or maybe you said it, but it was not what you meant. Yung po bang nagkalat ng salita, nagsabi na sinabi mo raw ito, pero hindi mo naman talaga sinabi o kung sinabi mo man, hindi gano'n ang ibig mong sabihin. Naranasan niyo na po 'yon. What if someone told you na ikaw ay nangako sa kanya, but the truth is, hindi ka naman talaga nangako. You did not really make a promise to them na na-interpret lang niya na nangako ka sa kanya. Pagkatapos ngayon sinasabi niya, "Nasaan yung pangako mo?" Bakit kaya ang isang bagay na matagal na nating ginagawa at paulit-ulit na nating ginagawa ay tila nagiging obligasyon na, kahit hindi naman ito utos sa atin? Yung po bang dati ay ginagawa lamang nating pangkaraniwan, no obligation, it was just something that we wanted to do for the Lord or for someone, and yet ngayon parang, wow, obligasyon ko ng gawin ito. Totoo po ba na ang isang bagay na mali, kapag matagal nang ginagawa ay parang nagiging tama na rin? Tama ba ito? Alam po niyo, it is a little bit less of a problem kapag we are having some misunderstanding with people. Yung po bang kapwa-tao mo. Sabi ba, Brad, mahirap na magkaroon ng misunderstanding with people. Well, I agree. Mahirap po ang merong misunderstanding kayo ng inyong kapwa, lalo tigit sa inyong mga pag-uusap na nagkaroon ng miscommunication. What if? What if it is God whom we misunderstood? What if it is God whom we misrepresented? What will happen if we are misrepresenting God with what He did not say? Yung sinasabi natin sa ibang tao na ganito ang sinabi ng Diyos, pero sa totoo lang ay hindi sinabi ng Diyos. God did not say it. Or what if we are giving a promise as if the promise is coming from God, and yet God did not really promise Him to everyone? Napakabigat po na misrepresent natin ng Diyos sa mga bagay na hindi niya sinabi at sa hindi niya ipinangako at inaasahan ng tao. Kaya pag-usapan po natin sa mga susunod, mula ngayon at susunod na mga linggo, ito pong paksa na aking pinamagatan na misquoted. Ito po yung part 1 ng misquoted. Sinadya ko po na imali yung pong spelling, meron pong letter red na tama diyan sa ibaba. Sinadya ko po kasi nga misquoted eh. Nakapansin-pansin ano po kapag misquoted. Parang, well, something is not right. Meron pong nagsabi ng ganito, I can do all things with a text taken out of context. And to be honest with you, nangyari po ito sa akin. Na para bang akala ko itong text na ito, it speaks that way and it is supposed to be interpreted that way, but it is not. Ang ating pong layunin sa pag-aaral ng paksang ito, misquoted, is not to ridicule people or anyone's interpretation of the Bible. Wala po tayong layuning libakin, pagtawanan, maliitin ang anuman pong interpretasyon ng ibang tao. I guarantee you mga kapatid, mga kaibigan, I have done it innocently. Maybe some are doing it knowingly, but there are
times that a lot of people are interpreting the Bible, misrepresenting God, and doing it innocently. If you think you use the scripture incorrectly, I have no excuse. Makikita po nyo dito ang aking mga bloopers. And I will be honest to you kung ano po yung mga bagay na yon. I did them. Unfortunately, sadly, I misrepresented God with what He said. And perhaps I still do it sometimes knowingly, later on, oh, mali pala. For lack of diligent study. Dahil lang po sa kakulangan ng matyaga at malalim na pag-aaral ng salita ng Diyos. In that way, we kinda misrepresent God in the reading of the scripture and in sharing the word of God with others. One of the recent mistakes in interpreting the scripture happened less than a year ago sa akin po. And here's my confession. Sa Malakay 3:8 po, nakalagay doon, will a man rob God? Yet you rob me, but you ask, how do we rob you? In tithes and offering. Since at the back of my mind, tithes and offerings were two different things, I said during that time that in addition to your tithes, people and every one of us should give also their offering, which is on top of their tithes. At yun po yung iniisip ko na, well, tithes, then after the tithes, after the 10%, then you give the offering, which is whatever will be the case. Maybe you give 20%, meaning you give 10% offering, 10% tithes. At ang naisip ko nga po, doon sa Malakay 3:8, ay anything that exceeds the tithe, the 10% is an offering. Pagkatapos nakita ko po, na-discover ko sa isang commentary sa aking patuloy na pag-aaral. Sabi po ni Kyle and Delich, patungkol po dito sa offering, on the heave offering, teruma sa Hebrew, the portion of his income lifted off from the rest for the purposes of divine worship. At makikita po niyo ang konteksto dito sa Malakay. Of course, in the Old Testament, there are many different offerings God asked from the people of Israel. Ano po yung mga yon? Yung po tinatawag na the first fruits, kagaya ng sinabi sa Proverbs 3:9-10. Nariyan po yung the annual half shekels, Exodus 13 hanggang 15. Doon po sa Exodus 25:2-3, the tabernacle made for tabernacle. Sa Numbers 18:26, 28, 29, touch the Levite and pay it to the priest. So may iba't iba pong mga klase ng mga offering. At ito nga po ang summary, sabi nga po ng Leviticus, ang dami po kasing klase ng offering sa Old Testament. Leviticus 7:37-38. These then are the regulations for the burnt offering, the grain offering, the sin offering, the guilt offering, the ordination offering, and the fellowship offering, which the Lord gave Moses on Mount Sinai on the day he commanded the Israelites to bring their offerings to the Lord in the desert of Sinai. Boom! Biglang sumabog kasi po, my interpretation and my understanding of the word offering is, anything that exceeds the 10% offering yon. At least in my point of view, in my understanding. Okay? Na sa patuloy na pag-aaral, I discovered na, I am referring to the wrong offering. And what's wrong? The word offering doesn't mean any amount of time or tithes in excess or any amount of money in excess of the tithes. Kapag po binalangkas ninyo at pinag-aralan nyo ang word na offering sa Old Testament, hindi po ito patungkol lamang po sa anuman na kagaya ng iniisip ko dati na anything in excess of the tithes. So ano po ang lesson to learn? Ito po na may halimbawa ko lamang. Ano po ang natutunan natin dito?
Let us try not to understand the biblical word, no matter how obvious or clear it is. Huwag nating subukang unawain ang salita ng Biblia based on how we understand it, based on how we comprehend it. Ito yung nababasa ko, ito yung nakikita ko, at ito ang ibig sabihin nito. Kapatid, napatunayan ko, it needs and it requires more study. Even a simple word, huwag ka agad mag-aakala na yun ang ibig sabihin nun without a good study of it. Especially understanding the context ng mga bagay na ito. We have the responsibility to interpret the word properly. Tayo po mga kapatid ay pinagkatiwalaan ng Diyos ng kanyang salita. At meron tayong malaking pananagutan upang ito'y ating ipaliwanag na naaayon sa kanyang sinabi and not to misrepresent God with what He said. Now, I know it is hard to be 100% bullseye in everything that we read here. Kasi hanggang ngayon natututo pa tayo at nag-aaral pa tayo. Pero ito po ang paalala sa atin ng Biblia. 2 Timothy chapter 2 verse 15. Ang sabi po, do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed, and who correctly handles the word of truth. Maliwanag po mga kapatid that we are supposed to engage in correctly handling the word of truth as an approved, a worker, as one approved, a worker who does not need to be ashamed of the truth of God. Sinabi rin po sa atin ang paalala ng James chapter 3 verse 1. Not many of you should become teachers, my fellow believers, because you know that we who teach will be judged more strictly. Ito nga po ang dahilan kung bakit this makes me think if I should continue teaching because of the bigger responsibility we have before God when we teach. Especially when we are not correctly handling the word of truth. Sabi nga po ng 2 Timothy chapter 2 verse 15. May paalala rin po sa atin ng 1 Timothy chapter 4 verse 16 concerning our responsibility when we are interpreting and explaining the word of God. Sabi dito ni Paul kay Timothy, watch your life and doctrine closely. Persevere in them, because if you do, you will save both yourself and your hearers. Napaka malalim na paalala, magandang paalala para sa atin. At hindi po lamang sa mga tagapagturo ng salita ng Diyos, kundi sa lahat ng mga mananampalataya. Sapagkat lahat po tayo nagko-quote ng scripture sa ating mga kaibigan, nag-share po tayo ng Bible verses sa ating mga kaibigan. It is important that we are very, very careful in sharing and interpreting the scripture. Kagaya po ng sinabi sa Acts chapter 17 verse 11, ganito po ang maganda nating maging kaugalian. Now the Berean Jews were more of noble character than those in Thessalonica, for they received the message with great eagerness and examined the scriptures every day to see if what Paul said was true. Of course, what Paul said was true, for he was under the inspiration of the Holy Spirit. God breathed. Sabi nga po ng 2 Timothy chapter 3 verse 16, all scripture is God-breathed. Maliwanag po ang inspiration ng Bible at higit sa mga biblical authors. And yet makikita po ninyo mga kapatid dito na sa kasipagan ng mga taga-Berea na kanila talagang malaman kung ito'y salita ng Diyos, kung ito nga ay scriptures, kung ito nga yung Torah, kung ito nga yung kapahayagan ng salita ng Diyos, kanilang tinitingnan ang available information, data, books na meron sila just to see if what Paul
apostol ay totoo nga. Sabi nga po ng 1 Corinthians 14:37, walang alinlangan, if anyone thinks they are a prophet or otherwise gifted by the Spirit, let them acknowledge that what I am writing to you is the Lord's command. Maliwanag po. Si Apostol Pablo, isa siyang tinawag ng Panginoon, ang kanyang mga utos, bagamat sinasabi niya minsan na not the Lord, but I, and yet still that is a part of what I am writing to you is the Lord's command. Because of the inspiration of the Holy Spirit sa lahat ng biblical authors, kagaya ni Apostol Pablo. Kaya alam po ninyo ang nangyari sa mga taga-Berea nung sila po ay talagang masusing nag-aaral ng salita ng Diyos at talagang tinitingnan nila at pinag-aaralan nila at sinisiyasat nila maging si Apostol Pablo. Yung pong kasunod na verse, Acts 17:12, as a result, many of them believe, as did also a number of prominent Greek women and many Greek men. Ito po ang naging solusyon. Ito po ang naging bunga ng matiyaga at magandang pag-aaral, malalim na pag-aaral ng salita ng Diyos. Nagbubunga po ito ng tinatawag po nating pagkakilala, pagkaunawa sa ating Panginoong Yesus. And this is our main objective here sa social media platform na ito, na maniwala. Maniwala upang ang bawat isa na wala pang pananampalataya at paniniwala kay Jesus ay magkaroon ng paniniwala at pananampalataya kay Jesus at sa kanyang mga salita. Sapagkat ang tamang pagtuturo at ang tamang pag-aaral ng mga salita ng Diyos ay nagbubunga ng paniniwala, ng tamang paniniwala. At ang maling pag-aaral at pagtuturo ng Biblia ay nagbubulid sa maling paniniwala. At kung tama ang ating paghahayag ng salita ng Diyos, ayon sa pinakamalapit na sinasabi ng Biblia, sabi nga po ng 17:12 ng Acts, many of them believe. At yun po ang ating nais na mangyari at maabot. Alam po niyo, marami ngayon na ating napapakinggan na mga kapahayagan ng mga salita ng Diyos in these modern churches. Ang sabi nga po natin ng iba at narinig ko, parang napapakinggan ko malimit ngayon sa mga churches ay mga junk food. Oo, pinakakain ako, pero parang hindi nakakabusog. Ang dami ko napapakinggan, but it does not really feed me. It does not change me. It is important that we represent God correctly, especially when we are sharing and interpreting and preaching the Word of God. So let me give you some basic rules in interpreting a text. Ako po ay sa aking karanasan ay gumawa po ako ng ilang palagay ko'y tamang panuntunan sa akin pong karanasan sa nakaraan kung ano ang magandang paraan ng pag-i-interpret sa salita ng Diyos. As we look at the Word of God, ito ang aking nakikitang magandang maging kaparaanan ng bawat isa. Lahat ng mga mananampalatayang humahawak ng salita ng Diyos, ito ang magandang maging panuntunan. At ito po ang una. Number one, interpreting a text. Understand first the biblical word before you interpret and use it. Unawain po muna natin yung biblical word. Bumalik po muna tayo sa mundo ng Biblia. Balikan po muna natin yung Old Testament kung nasa Old Testament tayo. Balikan po muna natin yung mga senaryo sa Lumang Tipan o kung nasa Bagong Tipan tayo. Balikan po muna natin yung nagaganap at nangyayari doon sa biblical word at kung ano yung pananaw nila doon sa kanilang sinasabi. Unawain po muna natin yung biblical word bago natin sabihin, ito ang ibig sabihin ng salitang ito. Bakit po? What's wrong? Ano po nangyayaring hindi tama sa ating mga ginagawa at sa ating ginagawa? We always assume that the biblical word is always the same as we understood it in our society, in our context. Ang lagi nating sinasabi, kung ano yung nakita kong salita dito, kung ano yung aking nabasa dito, at kung ano yung pagkakaunawa ko sa salitang ito, ito na ang ibig sabihin noon. Hindi po.
tama. This is not true. And I will submit to you some examples as we proceed. Naibigay ko na nga po yung aking bloopers, yung aking mistakes sa nakaraan na I have something in mind what offerings mean without considering ano nga ba ang Old Testament offerings. Napakasimple pong mga bagay na andali po nating magkamali o andali po nating maligaw sa pagpapaliwanag ng salita ng Diyos. Kaya understand first the biblical word before you interpret and before you use it. Kung maaari, do a word study. Pag-aralan po natin kung may mga materials tayo na makakatulong, ano bang ibig sabihin nito? Ano kayang ibig sabihin ng salitang ito noon sa panahon ni Jesus, sa panahon ni Apostol Pablo, sa panahon ng Old Testament? Anong ibig sabihin ng salitang ito? At wag agad nating ilagay ang ating salita, ang ating pagkakaunawa doon sa salitang iyon. Number one, in interpreting a text. Pangalawa po, makakatulong din po kung ito, in interpreting a text. Consider different translations before you interpret and use a word or a verse. Gumamit po muna tayo ng iba't ibang mga salin ng Biblia upang makita po talaga natin kung ano nga ba ang ibig sabihin. Kasi minsan po, iba ang pagkakasalin sa Tagalog at minsan iba yung pagkakaintindi natin sa Tagalog. Pagkatapos doon sa English, ay iba pa lang ibig sabihin. Kagaya po ng isang narinig ko na hindi ako gumagamit ng katuwiran ng tao. Anong ginagamit ko? Ang katuwiran ng Diyos. Tapos binasa yung katuwiran ng Diyos sa Pilipos 3:9 na ako'y walang katuwiran sa ganang aking sarili kundi ang katuwiran ni Kristo. Katuwiran ni Kristo. Na parang sinasabi niya, what I'm using is the reasoning of Christ. Kaya hindi ako nangangatwiran batay sa aking sarili, kundi nangangatwiran ako batay sa katwiran ni Kristo, yung kanyang salita. Pero yung pong salitang katwiran doon, hindi po reasoning. I do not have a righteousness of my own katuwiran. Moral. It has something to do with your morality, with your righteousness with God. At hindi po yung reasoning or logic. Kaya nga po mahalaga, mga kapatid, na kapag nakita niyo yung salitang halimbawa katwiran, wag po agad kayo nangangatwiran. From Tagalog, check different Tagalog translation. Maganda po yun. From Tagalog translation, check different English translations. So ito po yung mga pag-aaral na ginagawa natin upang huwag nating ma-misrepresent ang Diyos sa kanyang tunay na sinasabi. From Tagalog, check different Tagalog translations. From Tagalog translations, check different English translations. Para makita natin talaga kung anong ibig sabihin nun. At kung kaya pa, posible pa, at sa palagay ko po, sa ilan sa atin ay posible ito, from English translations, check the original word, Greek or Hebrew, if you could. Sapagkat makakatulong po ito upang talagang ating ma-dissect, maunawaan ang isang salita na hindi lang natin dinala yung ating salita ngayon 2024 doon sa salita ng Biblia na minsan po ay hindi naman talaga ganun ang ibig sabihin. This will require a long study. Nako, brother, kailangan ko pa bang gawin yan? Ang haba ng gagawin kong yan, ang dami naman palang dapat gawin. I know, but we are mandated to correctly handle the word of truth so we might not misrepresent God on what He did not say or what He did not promise or what He did not instruct us or command us to do. Huwag nating mailigaw at maipakita sa iba na ganito ang sinasabi ng Diyos, hindi naman pala ganun talaga ang sinasabi ng Diyos. Ganito ang pangako ng Diyos, hindi naman pala ganun ang pinapangako ng Diyos. At hindi naman pala pangako, ganito ang iniuutos ng Diyos, hindi naman pala iniutos. Maraming oras. So we will not misrepresent God. Kung tayo nga pong tao, nasasaktan tayo, na tayo ay na-misquote, na tayo ay
sinabihan daw natin pero hindi naman talaga yun ang ibig sabihin at masakit sa atin, hindi ho ba? Na sinabi daw natin pero hindi naman talaga yun ang ibig sabihin natin kasi hindi lang masyadong nakinig at hindi napakinggan, eh masakit po sa atin. How much more on the part of God na ma-misrepresent natin siya. Number 3 po sa interpreting a text. Never propagate an interpretation without studying or investigating it on your own. Huwag po muna nating ipamimigay, huwag po muna nating ipamamahagi ang isang pananaw, ang isang paliwanag na mismong tayo ay hindi pa natin napapag-aralan at naiimbestigahan kung yun nga ang tama, kagaya ng ginawa ng mga taga-Berea. Kasi and this is okay. Malimit po kasi tayo. We trust the people who are preaching to us. Wala pong problema yan. Let us trust them. Nag-aral sila o sila'y merong mga kakayanang magpaliwanag. Yes. And I'm not saying huwag kayong magtiwala sa mga nagpapaliwanag ng salita ng Diyos. Hindi po yun ang ating puntos. Ang akin po lamang sinasabi dito, huwag natin kaagad na ikalat ang isang interpretasyon na tayo mismo hindi natin alam kung tama nga. Na dahilan lamang sa ating malaking pagtitiwala sa isang tao na matagal na marahil nagtuturo ng salita ng Diyos ay oo na lang tayo ng oo nga, oo. At ipinapasa na lang natin sa iba. Kahit po anumang natututunan niyo sa akin, lagi ko pong sinasabi sa inyo, hawakan ng Biblia, pag-aralan ng Biblia, tingnan ng Biblia kung tama ang aking sinasabi, sapagkat ako po'y isang tao na nagtuturo sa aking kapwa-tao. So ano pong mali kapag nagpo-propagate tayo? Well, we are often guilty of propagating an interpretation that was uncritically assumed to be the right interpretation. Hindi ko na tiningnan, basta yung napakinggan ko sa kanya tungkol dito, yun na yung tamang paliwanag. Hindi ko na iki-critique, hindi ko na pag-aaralan, hindi ko na babasahin, hindi ko na titingnan ng konteksto. Basta, okay na yun, napakinggan ko na. This is especially true when we hear a particular interpretation from a trusted teacher or from an old veteran preacher. Hindi ko po alam kung veteran ako, kung ito po. At wag agad, ang sinasabi po natin, kahit sa akin, wag agad ipapasa. Pag-aralan muna, tingnan muna. Pang-apat po sa interpreting a text, number 4, na akin pong masasabi ganito. If possible, suspend the interpretation you already heard before studying, interpreting, and using the text. Suspend. Isuspindi nyo muna. Lahat tayo nakapakinig na ng mga paliwanag tungkol sa Mateo 5, halimbawa, o sa Mateo 6, o sa Roma. Alam na natin yung mga ipinaliwanag sa atin. Meron na tayong mga laman sa isip na kapag nabanggit yung talatang yan, alam ko na kung anong ibig sabihin yan. Ang sinasabi po natin dito sa number 4 na interpreting a text, isuspindi mo muna yung iyong mga dating napakinggan. Alam po niyo yung nung araw, meron po kami noong mga bata pa kami, wala naman po kami mga cellphone pa noon na ginagamit. Ano, wala pang mga iPad kami noong araw. Eh meron po kaming clean slate na susulat ka, magic slate na pagsulat ka, pag iniangat mo, burado na. Ano pong ibig sabihin? Kung maaari lang sana yung ating mga natutunan sa nakaraan muna, i-clean slate muna natin, burahin muna natin as we look at the text, as we look at the scripture, as we look, mahirap, alam ko po mahirap. Wala na, naka-inculcate na yan. No? Pero yun po yung sinasabi ko dito na if possible, kaya nga po nakalagay dyan, if possible lang, suspend the interpretation you already heard before studying and interpreting and using the text. Remove the biases. Remove the prejudices. And even the prejudices and the biases that you heard from the brotherhood on how the brotherhood is explaining it. Alisin mo natin pansamantala para lamang for what sake?
for the objectivity of our study. Put on hold the tradition or interpretation you heard from your childhood to the present. Brother, kaya mo? Yung bang parang clean slate, parang aalisin ko muna yung mga lahat ng narinig ko, yung mga alam ko ng paliwanag sa ganitong talata, aalisin muna. Well, alam ko mahirap po pero let's try it. Kapag nag-i-interpret at magbabasa tayo ng Biblia, alisin muna natin yon. Your tradition could be used to check how far or close you are pero wag po muna tayong magsimula sa ating tradisyon, sa ating kaisipan. Kung ano yung ibig sabihin ng talata batay sa ating tradisyon na napakinggan na sa nakaraan. I'm not saying mali po yun, pero ito po ang objective way to study the scripture and interpret the verse. Tradition is not the basis of truth. Alam po natin lahat yan. Although tradition is not always wrong. Balansyado po yun. Hindi po natin iwinawaksi na masama ang tradisyon, pero hindi po ang tradisyon ang basihan ng katotohanan. We always believe that the truth is always what the Bible teaches. So try to read the Bible as if this is the first time you're going to read it. Kaya po niyo yun mga kapatid. Yung matagal na, yung siguro 40 years na nagbabasa ng Biblia, na sa bawat pagbabasa mo, ang gagawin mo ay first time kong babasahin ang Biblia para talagang maunawaan ko at makita ko kung ano ang sinasabi ng Biblia. Not based on the influence na nakita ko na at narinig ko na. Upang talagang objectively mapag-aralan ko ang salita ng Diyos. Be careful mga kapatid. The context of a biblical word, anumang salita sa Biblia, ang konteksto niyan may have a different meaning in the Asian context, in Canadian context, in African context, or American context. Yung pong isang salita na ginagamit ng Biblia ay maaaring may ibang kahulugan para sa mga taga-Canada, may ibang kahulugan ito para sa mga taga-Africa, meron itong ibang kahulugan para sa mga taga-Amerika. Alam po ba ninyo na sa isang bansa na hindi po ma-translate yung salitang pagpapatawad, yung isang misyonero, nakakita po ng cue kung paano pala ipapaliwanag yung salitang forgiveness sa konteksto nila. At ang nadiscover ng misyonero na ito as he or they were doing the translation of the Bible, yung sa pagpapatawad ay yung palang bayan mo ang kapwa. Bayan ng kapwa mo. So, ang ginawa nung translator ay hindi niya ginamit siya ng pagpapatawad, kagaya ng salita natin sa Tagalog, or forgiveness, or forgiving others. Kundi ang ginamit niya, akbayan mo ang iyong kapwa. Ayun ang ibig sabihin ng pagpapatawad sa kanilang konteksto. Kaya nga, mag-iingat po tayo kasi minsan, basta alam na yan, forgiveness, ay, magkakaintindihan na yan. Well, sometimes po, a biblical word may have a different meaning in the Asian context, in the African context, American context, kung anumang konteksto. Pero ang una po, iwan nyo muna ang Asian context, Canadian context, African context, American context. Tingnan muna natin ang konteksto ng ating binabasa ng Biblia. Ang Judaism, ang kung ano man po ang konteksto ng ating binabasa sa gospel, doon muna tayo pumunta. It is wrong to impose our own understanding and to impose our meaning of the word we encounter without considering and understanding first the biblical word and context. Pang-anim po mga kapatid, in interpreting a text, refrain from or avoid eisegesis. Avoid eisegesis. Yung po bang you can make the Bible mean whatever you want it to mean? Yung pag nahawakan mo yung Biblia at nakita mo yung salita, itong ibig sabihin, ito na ang aking sasabihin. Alam po niyo ang eisegesis, two things. Number one,
You're bringing your own idea into the text. Yung ideya mo, ito yung pagkakaunawa ko, dinadala mo sa Biblia. From your mind to the Bible. From the context. Ikaw, nasa isang sitwasyon. Dinadala mo yung sitwasyon mo, yung konteksto mo sa Biblia. ACGCs po yun. Bringing your own idea, bringing your own context, bringing your own situation into the text. ACGCs po yun. Labas, papunta sa Biblia. Ang tama po ay mula sa Biblia, palabas sa konteksto ng mga tao. Okay? ACGCs po begins from an idea outside the text and then looking into the text, how it would fit into the idea he or she is bringing. Kaya nga pong ACGCs is ideas, then scriptures. May idea na ako. Alam ko na kung nasabihin ko, hahanapan ko na lamang ng talata. Ang tawag po doon, ACGCs. From the context, from the idea, papunta sa text. Reminder, paalala po lamang mga kapatid. First, to those who invite a speaker, ito po naman ay usapan lamang natin. At I'm speaking from the heart and from my experience. Ito lang po konting paalala lang po. Take it or leave it. Kasi sa akin lang naman po ito galing. When inviting a speaker, and most of the churches are inviting speakers, my suggestion, my opinion is this: do not give both the topic and the scriptures. Huwag po niyong bibigyan yung speaker ninyo ng parehong topic at scriptures. Ang akin po mungkahi, opinion, give only either of the two. Kung ay binigay niyo po ay topic, you give them the goal that you wanted to achieve during that service, during that worship time. Ano yung gusto ninyong maipano kung hindi scripture? Bakit? Bakit, brother? Bakit mo pinapaalalahan ng ganyan ang bawat isa? Because the invited speaker might not be seeing the same ideas into the text you provided. And it will be a punishment to him na sa kanyang pag-aaral, nako, anong nangyari? Bakit ito ang topic ko sa text na ito? Anong gagawin ko dito? Ipipilit ko ang Biblia doon sa topic na yon. Parusa po yun. Parusa. Kaya, reminder po sa mga, to those who invite a speaker, ibigay na lamang po nyo either the topic or the scripture. Kung topic, ano po ang goal ninyo, and let the preacher do it. Ito po, paalala ko lamang po, opinion lang on my part. Ano po? Paalala naman po sa mga ini-invite na mga speaker, to those invited speakers. If you were an invited speaker and you seem not to agree on the scriptures being used or given to you to speak concerning a particular topic, nako, ano ito? Bakit ganito? Bakit ito ang topic? Ito ang scripture. Please do not forge yourself to use them. Huwag po niyong pilitin ang sarili niyong gamitin yun. Speak to the right person who invited you and clarify the ideas they are wanting to hear or achieve. Kapatid, tanong lang. Bakit po ito ang topic, ito ang text, ang scripture? Or ask, kung text po yan o kung yan ay topic, what goals are you trying to achieve in this gathering? So I can choose a scripture that will fit to the occasion and to the goal that you wanted to achieve. Paalala ko lang po yun on my part. Ewan ko po kung other preachers will agree with me, and it's okay if they disagree with me. Sa kanila, okay lang kahit na. Okay, well, ito lang po ay paalala ko because as I was saying, ang hirap po minsan na nakikita nung isa yung ganong mga bagay sa talatang yon, hindi naman nakikita nung magiging speaker.
Alam po nyo, an old woman in the church gathering was asked what she thought about the preacher's sermon or the preacher message. Sabi niya, sabi ng isa, kapatid, ang tinanong po yung isang matandang kapatiran na babae, kapatid, kumusta naman po ang mensahe, ang sermon ni pastor, ng ministro? The woman said, oh, the preacher did a good job. Ang galing. He was biblical. Sabi niya, sabi ng babae, ay, biblical talaga, biblical. Nung tanungin po yung babae, yung matandang babae, ano pong ibig yung sabihin na yung preacher po ay biblical? Ang sabi niya, the preacher used a lot of scriptures in the preaching. Naku, ang dami pa mula sa Old Testament hanggang sa New Testament. Kaya talagang, alam mo, yung preacher na yon, biblical. Biblical kasi ang daming ginamit ng mga talata, puro Bible. Was the woman, that old woman, concerned how the scriptures were used? Yung pagdudugtong-dugtong ng mga talata, concern kaya si kapatid kung paano pinagdugtong-dugtong yung talata? We hope so. Was the woman, that old woman, discerning if the preacher used the scriptures correctly? Again, we hope so. Was that old woman satisfied because she heard a lot of humorous stories and good applications, even if the scriptures and applications are north and south, meaning contradictory? Yung scripture ay nasa north, yung application at saka yung mga kwento ay south, na talagang parang, wow, hindi lang parang chop suey, halo-halo. And we're not trying to be parang criticizing or parang ano ba ito, ano bang nangyayari? We're just trying to say, well, again, we have the responsibility to correctly handle the word of truth. Naroon po tayo sa 2 Timothy 2:15. Biblical preaching does not mean always good preaching. Kasi nga, minsan yung biblical preaching, akala lang natin kapag pinagdugtong-dugtong yung Bible verses, biblical, ay ang galing, ay ang pusay. Let me make a confession to you, mga kapatid. Hindi po ako napapabilib ng isang tagapangaral na ang dami pong talatang ginagamit sa kanyang pangangaral. Lalo't higit kapag ang pagdudugtong-dugtong ng mga talata ay wala pong kaugnayan talaga sa isa't isa. Meron pong Biblia nung araw na ganyan na pinag-aagawan po ng marami na talagang chain, sunod-sunod. Meron po noon tinatawag na mga listahan ng mga salita na lahat ng salita patungkol sa wakas, naroon na. Hindi ko na po babanggitin kasi baka po ah, ma-identify ninyo. Pero may mga ganun pong Bible, tuloy-tuloy. Pag sinabi doon sa Genesis, makikita mo sa kasunod, meron pong mga Bible na gano'n. Na noon po talagang napakasolido, tuwang-tuwa kami pag nakakita kami ng gano'n. Parang wow, libre na ang pag-aaral. O meron naman pong mga libro na nagsasabi, lahat ng patungkol sa walang hanggan, nariyan. Lahat ng patungkol sa paglikha, nariyan na. Biblical preaching, pag ginagamit ang talata, does not mean good preaching. Not necessary. Lalo't higit po mga kapatid, kung pakalat-kalat at galing kung saan-saan. It is true that biblical means relating to or contained in the Bible. Ayun naman talaga ang ibig sabihin ng biblical. But the teaching or preaching is not necessarily biblical simply because the Bible teacher or the Bible preacher used a lot of scriptures. Let me say that again, mga kapatid. A teaching or preaching is not necessarily biblical simply because the Bible teacher or the Bible preacher used a lot of scriptures. Hindi po ganun yon. Hindi po, sana ganun, pero hindi po ganun yon. Number 7 po sa interpreting the Bible.
interpreting a text is refrain from or avoid allegorizations. Allegorizations. Tongue twister. This involves searching for a deeper meaning in the literal statements of a text that is not clear in the text itself. Bakit po? Ano po ang problema nito? Ano po ang assumption nito? God has placed some higher spiritual meaning in the passage and subjectively, yung higher spiritual meaning na yon sa Biblia raw, the reader should discern, the reader should discover it. The implication is, the literal meaning of the text is not the true meaning. Kung ano man yung nakikita mong literal meaning, ay hindi pa yun talaga ang totoong meaning niya. What is more important sa ganitong allegorization is in the practice of allegorizing a text, the lesson or application a reader receives than understanding the intention of the biblical authors. Ang mahalaga ay kung ano yung nakukuha mo. Huwag mo nang intindihin kung anong ibig sabihin ng talata. Kung anong ibig sabihin ng biblical authors, kung ano yung intended meaning, kung ano yung talagang pinararating ng biblical authors, huwag mo nang intindihin yon. Humanap ka na lang ng malalalim na kahulugan para maipamuhay mo. Nakabasa ka ng Biblia, from there, jump ka na agad. Application na agad. Huwag mo nang intindihin. Huwag mo nang unawain ang mga biblical authors. Huwag mo nang unawain yung kanilang konteksto, yung kanilang sitwasyon, kung sino sumulat, bakit sinulat, kailan sinulat, anong sitwasyon. Huwag na. Ang mahalaga po dito, para sa kanila, sa allegorization, magkaroon ka ng malalim na aplikasyon sa buhay. Kahit hindi mo naunawaan yung talata. At the expense of understanding the scripture. Now, I am not denying that application is important. Totoo po yun. Kapag nagbabasa ka ng Biblia at walang application, ang tawag po dyan ay abortion. Sabi nga po ng ibang mga authors. Scripture without application is abortion. Wala. Nagbasa ka ng Biblia, naunawaan mo nga, wala namang application. Nonsense. Mahalaga po ang application. I'm not denying the importance of application. Pero ang problema po ng iba, the other way around. Mahalaga lang sa kanila application. Nakakita ng isang word sa Biblia, ito na ang aking, kinakailangan magkaroon ako ng malalim na aplikasyon tungkol dito na hindi naman naunawaan kung anong ibig sabihin talaga. No? And that is very unfortunate. Para din po yung nagbasa ka ng Biblia, tama ang Biblia ng pagkaka-interpret mo pero wala kang application. Ito naman, may application ka, pero mali naman ayon sa sinasabi kasi hindi mo na inintindi kung anong ibig sabihin ng sinasabi ng Biblia. So reading the Bible devotionally could resort to eisegesis or allegorization. A good example here of reading the Bible devotionally is reading the Bible to discover what it means to me or what can I get out of it. Huwag na natin pag-aralan what it means, what it says, huwag na, hayaan mo na. Basta basahin mo lang. You know what? Yung pagbabasa ng Biblia, reading the Bible to discover what it means, what can I get out of it. This is not a bad desired goal. Maganda po ito. Though this may sound so harmless, learning the true message is taken so lightly, if not being ignored. At yun po ang problema doon. Yung pag-aaral ko ng unang ibig sabihin ng sinabi ito ng author ng Biblia ay ini-ignore na, hindi po maganda yun. Sabi nga po ni Aubrey Maltfoots, the devotional reader goes away feeling warm, but not filled, moved, but not changed. Napakalungkot po ng ganyan. Yung we are only trying to understand what we can get out of it and what it means to me without first understanding what it says. Bakit po? 2 Timothy 2:15, do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth. We can all study.
We can all understand the scriptures. Papaano? A diligent study of the scripture is necessary. If we would like to understand and interpret the scripture properly, and if we would like to represent God the best we could, we need a diligent study of His Word. Long hours. Marahil po 16 hours per, per message on Sunday. It's not bad, 16 hours. It could be more longer. But I believe if you want to really be faithful to the Word, ang isa pong tagapangaral ay dapat nag-aaral at mayroong panahon ng pag-aaral sa salita ng Diyos. At hindi po lamang taken for granted ang mga salita ng Diyos. Did you hear that? Salita ng Diyos. Long hours, good materials, good books necessary sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. Let me be clear, mga kapatid, as I end this part 1, misquoted. Let me be clear. I still do the same and I still make mistakes. Ako po ay nag-aaral pa rin ngayon. Hindi ko po sinasabi ang lahat ng ito sapagkat naabot ko na. Hindi po. Due to neglect or lack of diligent study, it is possible that I may misrepresent God on something He did not say. What will happen if we are misrepresenting God with what He did not say? Mabigat po yun. Mabigat po. Nabasa ko na po ang mga paalala ng Diyos, ang salita ng Diyos, when we are misrepresenting Him. Some of us, take courage, we are misrepresenting God unknowingly. Dahil lamang siguro sa kakulangan pa ng ating higit na pag-aaral at pagtutok sa salita ng Diyos. Na we just say, pwede na yan, okay na yan. I hope that through these studies at sa mga susunod ka pa pong mga pag-present ng mga ganitong mga bagay, I hope na ako po at kayo ay nakinabang upang maging maingat po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos, upang tayo patuloy pang mag-aral, upang tayo patuloy pang maging mabuting katiwala ng kanyang salita. Muli po, ito ang inyong kapatid. Mapasalamat po sa inyong lahat. Jonathan Oriliasa. Umaasa po na kayo po ay may natututunan at naunawa. Binibigay po natin patuloy ang papuri sa Diyos hanggang sa muli po.